Wala kayong malagkit na bigas, walang problema kasi pwede pala gawing biko itong kamuting kahoy. Tama po ang narinig ninyo mga idol, pwede pala gawing biko itong kamuting kahoy na sobrang nagustuhan ko. May 2 pirasong kamuting kahoy pa kasi akong natira mga idol, kaya sabi ko sayang naman pag hindi ito maluto. Binalatan ko nga agad ito mga idol kasi mag-alas 4 na nga kanina. Saktong wala kaming merienda mga idol, kaya sabi ko tamang tama ito sa amin. Pagkatapos mabalatan mga idol ay hinugasan ko na nga agad ito. Mga 2 hanggang 3 hugas lang naman mga idol ang ginawa ko sa kamuting kahoy. Kapag gagawa ka pala mga idol ng biko na gawa sa kamuting kahoy ay kailangan pala itong gadgarin. At syempre mga idol, kailangan pa natin itong pigaan para matanggalan ng katas. Medyo mapait kasi mga idol ang katas nito kapag hindi natin pinigaan. Bali ang unang sangkap nga pala mga idol na ilalagay natin ay itong gata. Kakailanganin pala natin dito mga idol ng condensed milk para mas maging masarap ang biko. At syempre mga idol, itong margarine na isa rin sa nagpapabango. Naglagay rin pala ako dito mga idol ng asukal para magkalasa na nga itong ating biko. Hindi rin mawawala sa akin mga idol itong vanilla kapag gumagawa nga ako ng kakanin. Wala ka nang ibang gagawin dito mga idol kundi ang haluin na nga ito ng maayos para pumantay na nga yung lasa. O diba mga idol, napakadali lang gawin at saka napakasimple ng mga sangkap. Gaya nga ng mga natural na biko ay dito tayo sa kawali magluluto mga idol. At dahil sa medyo mainit na nga yung kawali mga idol, kaya naman ibubuhos na nga natin itong kamuting kahoy. At once na maisalang mo na nga ito mga idol, kailangan mo talaga ito halukayin ng halukayin. Hindi mo siya pwedeng iwan mga idol, baka masunog na yung ilalim nito. Habang tumatagal nga pala mga idol, habang nakasalang ito ay mas lalo itong dumalapot. Kaya naman nagpatulong na nga ako mga idol sa kapatid ko kasi medyo mahirap na nga sa paghalukay. Bali aabot siguro ito mga idol ng 20 minutos habang ito ay nakasalang. At dahil sa tuyo na nga ito mga idol, kaya naman isinalin ko na nga ito dito sa bilao. O diba mga idol, sobrang bilis nga maluto. Grabe, napakabango at napakamalagkit nga talaga nito mga idol. Hindi talaga ako makapaniwala na ang kamuting kahoy pala ay pwede pala gawing biko. Akala ko kasi mga idol, yung mga malalagkit lang na bigas ang ginagawang biko. Kaya siguradong mas maganda rin ito ihanda mga idol kapag may mga okasyon. At ito na nga mga idol yung pinakahihintay ko, yung tikiman time. Syempre ako yung nagluto kaya dapat ako talaga yung unang makatikim. At dahil sa nainggit daw sila mga idol, kaya naman tumikim na nga si nanay at saka yung kapatid ko. Nagsuggest pa nga mga idol na sana daw ay gumawa pa ako nito next time mga idol. Sabi ko naman sige, next time pag may time. Idadagdag natin tong panghanda kapag may birthday. Kain po tayo mga idol ng bikong kamuting kahoy. Grabe, napakasarap pala mga idol. First time kong makagawa ng biko na gawa sa kamuting kahoy. Bagay na bagay rin siya kapag ipinapartner sa mainit na kape. Yung lasa niya mga idol, as in napakalagkit, maligat, no? Medyo nagkukulang pa tayo mga idol, kaya kukuha pa tayo. Ang dami nang nabawas kasi yung iba kumain na. Bagay na bagay talaga itong mga idol panghanda sa mga piyestahan, sa mga may birthday. Lalong lalo na yung nagawa ko kahapon, yung tinitim. Basta mga idol, bilib na bilib talaga ako sa kamuting kahoy. Ang dami talagang magagawang iba't ibang klase ng kakanin. Siya siguro yung rena or king ng lahat ng mga root crops. Hanggang dito na lamang po ang video natin mga idol. Marami pong salamat sa panonood. Bukas ulit mga idol. Salamat.